Yung nangyari pala ngayon sa may Bicol region, actually yung pinaka-apektadong talagang lugar ngayon ito yung Camarines Norte. So nakikita natin talaga yung sitwasyon nila doon na grabing ang lalim ng tubig, binaha ng husto. Ito yung Naga City na sobrang apektado din na lugar. Bueno, halos ang Bicol region ang tinamaan nitong Bagyong Christine. So dito lang ako ito lang yung kino-comment ko dito, yung reaction ko dito tungkol sa mga nangyari nga sa ganito, dahil ito hindi naman to first time din na nangyari na sa panahon ni administrasyon ni President Marcos. Hindi lang to first time na siya nang umupo na presidente na dumaan ang mga ganitong klaseng mga dilubyo. So nung nakaraan buwan lang, nung yung pagkatapos niyang SONA, kung natandaan nyo yun, mga sinasabi niya na mayroon siyang 5,500 na flood control. So the following day, dinaanan ng Metro Manila ng sobrang baha. So nangyari ito ngayon ulit na ang Bicol region ay sobrang tinamaan nga sa Bagyong Christine. So una tinamaan ngayon ang Bicol region. Kaya lang itong bagyo na ito, paangat naman, paputang taas na, papuntang norte. So sa bandang Region 1 sa may Ilocos na naman. So ganito yun bakit na ko nito na hindi siya first time na naranasan itong ganito. Naulit na naman ang ganitong sitwasyon na wala silang preparasyon nito. Imagine, ngayong araw na to, ang dami ng mga nangangailangan ng tulong sa Bicol. Kailangan ng i-rescue. Pero ang ginawa nitong President Bongbong Marcos, nag-briefing pa lang. Kung tama ba yung para sa akin ito, kung ikaw ay namumuno nga sa bansang ito, sa Pilipinas, bago dumating si Bagyong Christine, kung saan siya dadaan talaga, i-monitor niya na, tapos briefing na agad. I-briefing niya na. Umpisa pa nga lang ng briefing, ito na yung reaction niya, Hindi ko kasama talaga. Yes, Mr. President. We have access from meteorological satellites actually from Japan. No, that's right. We need to get all the best data that we can. Yan, makita nyo na blanco na siya. Tapos sabi ko nga, umpisa pa lang na itong bakit di sila nag-briefing nung nakaraang araw? Bakit inantay pa nila ngayon? Nagtawag sila ng mga sa mga cabinet secretary niya. Ngayon lang sila nag-usap-usap o anong gagawin. Tapos di niya alam kung ano talagang sasabihin niya. Totally blanco siya. Parang wala siyang ng idea kung anong gagawin natin nito. Ito pang video na to. Tingnan nyo. Yes. It's not yet even quite begun yet. That's right. So, sila yung nauna. In his words, sir, they're in desperate need. Hindi daw kaya ng local government. It's really the flooding that we're going to have to deal with. So, anong gagawin natin? Sir, yung DND siguro ang mauna. Sir, as we speak, we're pushing forward the additional rubber boat. Di ba blanco siya nun? Lalo na sinabi na mayroong 300 barangays out of 600 na lubog sa baha. Yun yung isa yun sa nakita natin na anong reaction niya. Hindi niya na alam kung ano talagang gagawin niya sa sa ginagawa nila ngayon sa pag-briefing ng tungkol doon sa Bagyong Christine. Ito ngayon, sabi pa niya, pag pwede na mapasok nila itong Region 5, so bandang Bicol pa din, pasukin na nila. Tapos yung bagyo papunta ng norte, sabi niya, pabayaan muna natin. Wala silang preparation. Wala talaga siyang, parang actual na lang talaga siya doon sa action. Papunta na nga bagyo sa sa norte. May sinabi siya, di ba? Ayan Habang pag lumalayo na sa Bicol, sa Region 5, pwede na natin gawin lahat ng pwede natin gawin. Pero wag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan muna, there's nothing we can do except wait for it to pass. Na mayroon siyang sinabi na pabayaan muna natin. Oh my God, anong klaseng presidente talaga to?
Tapos kayong nag-ano nito sa kanya, nagkakandong, ano ba, tama ba yung pagkasabi ko kandong? Yung nagprotekta sa kanya. Kayong mga nasa ano, kayong nasa mga maka-BBM. Pagsabihan nyo nga amo nyo, grabe, wala na talaga sa katinuan. Nakakaawa na nga yung ano, nakita naman siguro nyo ang mga balita na sobra talaga. Pati aso nga, nirescue na. Yung mga bahay lubog sa baha, bubong na nakita. Grabe. Tapos ganito pa, mag-briefing pa kayo dyan na nandun na nga. Actual na mismo yan. Dapat lahat, pag ano siya doon, dapat ganito na lang. Gagawin natin ngayon. Padala tayo ng mga ano doon. Mga, kung pwede, helicopter na kaagad. Yung mga asset nyo, gamitin nyo na yan. Bulldozer o anong pwedeng mga ano, papadala doon. Kung sa ano, di lang ito napakyot din tong sa DSWD, ito si ano, si Gatchalian. Puro kayo. Parang sila daw nagpapapakyot sila lahat. Tapos, paano sila makapag-monitor ng husto niya na nandoon mismo sa briefing? Di nga yung presidente makapag-isip kung anong gagawin eh. Black talaga. Black talaga yung pag-iisip niya. Dilubyo sa Bicol, pero briefing pa dito sa ano? Dito sa mga cabinet secretary. Tapos may mga nabanggit pa sila na baka may mag-pledge na mga ibang bansa sa mga ayuda. Kailangan daw i-monitor din yon. Sabi niya. Mahabang video, kaya lang mayroon doon sinabi niya. I'm sure maraming mag-offer, but we have to coordinate it also. What were you saying that we are in communication with other international agencies? Hindi ako gumagawa ng ano nun. Pero ganitong klase, Mr. President, umaksyon ka na kaagad. Huwag pagparating pa lang yung bagyo. Gumawa na kayo ng mga ano nyo. Gumawa na kayo ng mga plataforma nyo kung anong gagawin talaga. Ang layo talaga. Ito siya, dumaan man to sa pagka-gobernador ng Ilocos, pero hindi niya nagamit yung mga ganong sitwasyon pagdating sa mga kalamidad na mga ganon. Kailangan talaga nito ng presidente na galing sa lokal, galing sa LGU. Kasi yan ang kailangan kasi alam nila kung paano ang gagawin pagdating sa mga ganyang mga kalamidad. Kasi pag ito yung presidente natin ngayon na nanggaling sa gobernador dati, hindi niya natandaan kung anong gagawin niya kung may mga kalamidad sa kanila, sa Ilocos. Hindi niya na i-apply eh. Unlike dito kay dati, kay President Duterte, na i-apply niya mula doon sa sa siyudad ng Davao. Mai-apply niya doon kung saan yung may mga nagdilubyo. Grabe ang dismaya talaga ko sa mapanood ditong ganito na nag-press briefing pa lang sila doon sa mga ganyan. Tapos yung mga iba nito, sige, protektahan niyo pa yung presidente na yan. Tapos pag nito, baliktarin na naman nyo saan yung BP Sara natin. Ayan na, yan na yung karma. Damay ang mamamayang Pilipino talaga sobra sa kawalang, wala talaga. Wala. Napakahirap ng utak. Mababa ang IQ. Ako di naman ako matalino, pero pag ganyang sitwasyon talaga, kailangan ko ng di maiwasan yung taranta, pero siya parang relax, na blackout. Pero ako ganun, sige, DND, gawin natin to, DSWD, mga food packs na, sige, padala natin yan doon. Huwag na natin antayin pa ng kaagad-agad. Kung nag-press briefing to ng kahit anong oras ako presidente halimbawa, ganun na dumating na mga ganyang klaseng bagyo kung saan yun, tatawagin ko sila kahit anong oras sa gabi. Wala akong pakialam. Mamayang Pilipino ang natin dito. Pag-uusapan natin dito ngayon. Hindi ito sarili ko. Tawagin ko sila kahit hating gabi pa yan. Anong oras pa yan? Mga madaling araw yan. Tawagin ko sila. Dito tayo mag-usap. Kaya lang ito presidente na to, ang hina. Kaya nga maiwanan ka talaga sa mga tauhan mo dahil ang mga tauhan mo parang yun pa yung nagdidikta doon sa press briefing nila. Mayroong press briefing na 1 oras. Sabi ko, grabe, wala man lang to siyang mga
level ng tubig pababantayan, level ng tubig kailangan, yung tubig kailangan dahan-dahan pakawalan, wag na yung maulit daw sa bandang norte din, ano ba yung dam na yon. Ganon. Ito yung ano niya. Yung mga ilaw daw, di mga magdugtong, pagdugtong ba yun? Ay nako, sakit sa ulo. Hindi magandang leader to. Kung ganyan ako presidente, magmura na ako dyan. Bahala kayo. Importante safe ko i-safe natin yung una yung mga tao. Hindi pwede yung ganito ako magsalita na kamat sabay kamot ng ulo. Ang daming oras na sinayang nitong presidente na to. Na bago dumating si Bagyong Christine. Grabe talaga. Nakakahiya. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari. Tapos tungkol doon sa mga stranded na mga pasahero sa yung manager ng Philippine Ports Authority, yung sa PPA. Anong sabi nila? Nagbigay sila ng pagkain lugaw-lugaw na lang doon sa mga stranded na mga pasahero. Parang pa siya, natawa pa siya doon eh. Sa sinabi na yun ng PPA manager. Sabi, napanood kita sa news na early year, napanood kita sa news, ikaw pa yun, na imagine ganun. Tapos, yan ang talagang fell through the cracks na hindi natin napaghandaan. But so I'm glad it came out in the news. Ikaw ba yung in-interview? Yes po, Mr. President. Sabi ko na nga ba? in fact po, if I may, request po kami sa Secretary Rex na once those food items are ready, baka po pwedeng mag-preposition po sa mga terminals po natin na malalaki para... Pagka ganun, direct na kaagad. Di na kailangan yung sige, ganito, tapusin na natin to. Hiwa-hiwalay natin, kailangan natin tong Wala talagang ganun siya. Grabe, may mga paipik-ipik pa sa paawa-awa ang mukha. Wala naman siyang magawa sa pagkanyang Kailangan, presidente, yung dito mo. Dito ang kailangan, hindi yung... Naku po, kaya nga talaga, tama nga talaga yung sinabi dati ni Presidente Duterte na mahinang nilalang talagang presidente natin. Weak leader. Grabe. Ngayon lang talaga ako na sa press briefing na pinapanood ko. Weak leader talaga. Congressman, Quadcom, kayo yan ng mga dyan. Kayo na naman ang pagbalingan ko ngayon. Sige, imbestiga kayo dyan. Magbigay kayo ng tulong dyan sa mga taga Bicol na sobrang naapektuhan na sa bagyo. Tapos ito yung kanina, yung hearing pa kay Kibuloy. Nagkataon pa na sobrang baha na sa Bicol. Tinuloy pa rin yung hearing diyan sa kay Kibuloy sa Senado. Wala man lang tong respeto rin to si Risa Hontiveros na magbigay man lang ng kaukulang pansin din sa mga taga Bicol. Dahil kailangan nila yon. Suspendin nyo yung kay Kibuloy. Si Kibuloy na makatakas yan eh. Nandyan na yan eh. Tinuloy nyo pa talaga. Sobra naman talaga kayo. Walang mangyayari sa bansa talaga natin sa mga ginagawa nyo dyan. Sa totoo lang kasi, yung ginagawa nyo sa Senado ngayon, kurti pa rin ang maghatol eh. Wala kayong dyan. Anong nyo dyan? Magawa nyo dyan? Kurti. Sobra. Nakakahiya. Nakakawawa ang mga tao sa Bicol. Parang di ko ma-imagine hindi ko talaga ma-imagine kung anong klaseng presidente talaga mayroon ngayon. Grabe. Nakakahiya. Nakakadiri.